Ito nakikita natin na parang second chance ito na parang tinatry nyo na maging okay ulit yung relationship nyo, mga kapiksi. For some of you, parang nagkakaroon ng blocks dito sa relationship nyo wherein pwedeng nagkaroon ng third party, mga kapiksi, or parang not necessarily kabit or may stress yung third party, pero parang may external parties involved sa relationship nyo, like pwedeng mga in-laws, mga kapiksi, no? Family matters, ganyan. Pwedeng yung pamilya mo, kaya yung pamilya ng person mo parang ayaw, or baka merong mga single parent, no? Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran, guys, para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, pag love life, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video ng zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, guys. So, ito yung ating love messages para sa inyo, no? Or maaring maganap sa relasyon nyo, mga kapiksi. So for some of you guys, no, if may mga issues kayo sa relasyon, and if your friends or family can help you, di ba? Pwede naman kayo manghingi ng tulong, mga kapiksi, or advice. Sometimes kasi, no, pagka nagkakaroon tayo ng problema, gusto nating maliwanagan yung isip natin, so nanghingi tayo ng advice sa mga kaibigan natin or sa mga kapamilya natin, sa mga close, no. Pero you also have to understand, guys, no, na hanggang advice lang yung pwedeng ibigay ng ibang tao sa inyo. At the end of the day, ikaw pa rin ang makaka-resolve niyan, at saka yung person mo. So, kasi kayo lang naman yung magkarelasyon eh. So, kayo pa rin yung magkakaintindihan, kayo pa rin yung magsisettle, magre-resolve ng mga issues nyo. But it doesn't hurt, guys, no, na manghingi ng opinion ng ibang tao. It's okay na manghingi ng advice sa kanila and tulong din kung kinakailangan, okay? And this is worth waiting for, guys, no, kapag ka naging ma-okay yung relasyon nyo, no? Meron kasi talagang iba tao, guys, na talagang ipaglalaban yung relasyon nila. Walang ano yun, kumbaga hindi siya non-negotiable yun sa iba, no, na ikaw yung pinili ko, so ikaw din yung makakasama ko habang buhay, we will make this work kahit anong mangyari. So meron talagang ganun, and it's really worth fighting for, it's really worth waiting for, na magkaayos kayo and magkaayos yung relasyon nyo, mga kapiksi. So yeah, and kung kayo naman ay mga single, guys, no, be specific dun sa mga traits na or personalities ang specific person na gusto mong ipagkaloob sa'yo ng universe. Pray for it, guys. And antayin mo na ipagkaloob siya sa'yo. It's going to really be worth the wait, mga kapis. As in, magiging sulit na sulit talaga yung pag-aantay mo para sa tamang tao para sa'yo. True love, no? Ibibigay talaga sa'yo ni universe yung true love na para sa'yo. And for some of you naman, guys, kung kayo ay in a relationship na maaaring TL or GL, no? Talaga yung person mo para sa inyo, guys. Okay? Right. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga love message na yan. Tingnan natin itong gustong sabihin sa'yo ng person mo kung kayo ay in a relationship na or meron kayong specific person. I feel unworthy of having love in my life. I feel miserable and lost. So, yung person mo yung may problema dito. Guys, hindi kayo okay. Kasi yung person mo, pwedeng meron siyang traumatic experience, guys, no, pagdating sa love, kaya parang hindi niya alam kung paano magmahal, hindi siya marunong magsukli ng pagmamahal mo, kasi pwedeng siya din, hindi siya marunong mag-express ng love, kasi pwedeng hindi niya rin naranasan yun, guys, okay, or parang feeling niya, kulang yung binibigay niya, kumpara dun sa binibigay mo, sa kanya, so medyo nalolost itong person mo, mga kapiksi. And okay lang yan, no? Sometimes may mga ganyang feeling talaga. Ang importante is you make your person realize na okay lang. Kung okay lang talaga sa inyo. Guys, okay? And yeah, so comment down below, guys,
um, kung naka-resonate kayo dyan. So, tingnan natin yung ganap sa love life nyo. Leo, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung sabit sa relasyon nyo. 10% discount until January 31, so avail nyo na guys. Abangan nyo yung next course natin, paano pabalikin si ex, revise breakup, sa mga interesado. Sa February, available na siya guys. So, Leo, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So, dito guys, no, nakikita talaga natin yung punong-puno ng pagmamahal, mga kapiksi. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another earth sign. Guys, ito nakikita natin na parang second chance ito, na parang tinatry nyo na maging okay ulit yung relationship nyo, mga kapiksi. For some of you, parang nagkakaroon ng blocks dito sa relationship nyo wherein pwedeng nagkaroon ng third party, mga kapiksi, or parang not necessarily kabit or may stress yung third party, pero parang may external parties involved sa relationship nyo, like pwedeng mga in-laws, mga kapiksi, no? Family matters, ganyan. Pwedeng yung pamilya mo, kaya yung pamilya ng person mo parang ayaw, or baka merong mga single parent, no? Baka single parent ka or single parent siya na nakaka-apekto dun sa relationship nyo, mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin. Pero, eto guys, nakikita natin na parang, eto nga yung sinasabi natin, this is worth waiting for. Kasi yung iba sa nyo, parang another chance ito sa inyong relationship, mga kapiksi, and talagang pinaglalaban yung relasyon guys, despite ng mga negative circumstances sa relasyon. Talagang nakikita natin na parang pinaglalaban yung relationship, mga kapiksi. Pero dito sa second chance na to, nakikita ko yung respeto, no? Parang nabibuild na yung respeto sa isa't isa. It's not just about love, pero natututo ng rumespeto and magtiwala dun sa isa't isa, mga kapiksi. Kaya ito nasabi ng person mo na I feel unworthy of having love in my life. So parang kung nakagawa ng kasalanan sa yung person mo, parang tinanggap mo pa rin siya despite ng kanyang mga flaws. Kaya yung person mo parang na-overwhelmed ito, mga kapiksi. Ibig sabihin parang nalulunod siya sa ino-offer mo sa kanya guys, no, na pagmamahal. And you really want to make this work, mga kapiksi, okay? So wala tayong nakikita masyadong problema dito, mga kapiksi, except dun sa punong-puno ng pagmamahal between you and your person. And yun nga, yung parang may mga third parties involved. Again guys, yung third party not necessarily na kabet, no? Pwedeng may mga family na mga in-laws, ganyan, no? Kaya yung sabi ko nga, single mom or single dad na issue, mga kapiksi. So, yun yung nagiging toxic sa relasyon nyo guys, no? And nakikita ko yung a lot of compassion dito sa relasyon. Ibig sabihin yung pang-unawa, pang-intindi, and willing to start again, guys. Kumbaga, talagang give it your best shot. And parehas kayo nag-effort dito sa relasyon. Nagtutulungan kayo, mga kapiksi, no? Nandun yung cooperation sa isa't isa para mag-work itong relasyon na to. So, hindi lang ikaw yung mag-isa. The feeling is mutual, no? Hindi siya unrequited love, hindi yung mas mahal ka niya kasi sa mahal mo siya, or mas mahal mo siya kasi sa mahal ka niya. So, nandun yung
um, binabalik, tawag dito, reciprocate, no? Nire-reciprocate yung pagmamahal dun sa bawat isa, mga kapiksi. So, kung ano yung binibigay mo sa kanya, ganun din yung sinisikap niya na ibigay din sa'yo kung ano yung binibigay mo sa kanya. And likewise, ganun ka din sa kanya. So, it makes parang sobrang balanse talaga yung inyong relationship, mga kapiksi. And sabi ko nga, no, ano to guys, another chance. Bagong simula, another chance sa love life nyo, mga kapiksi. So, give it your best shot, guys. Hanggang gusto nyo ipaglaban, hanggang gusto nyo ipagpatuloy. Pwede as long as willing pa kayo, guys. Kasi, sa inyo lang naman nakasalalay yung happiness nyo, yung love life nyo, mga kapiksi. Hanggang willing pa kayo, hanggang gusto nyo pa, pwede pa, guys. Pero pag nag-give up na kayo, umayaw na kayo, wala na, game over na. Kasi kayo lang yung magdidikta kung ano yung gusto nyo mangyari sa relationship nyo. Not even your specific person, not even the people around you. Ikaw lang yan. Kung gusto mo pa, gusto mo pa. Kung ayaw mo na, ayaw mo na. Okay? Pero dito, talaga nakikita natin na gusto nyo pa. So, tuloy lang ang laban, mga kapiksi. Hanggang gusto nyo pa. So, comment down below sa mga naka-resonate. If naka-resonate kayo, guys, pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin para talagang manatili, no, yung sweetness, yung pagmamahal, pampamahal, pampaloyal, di ba? Para ever after kayo. Always nyong isama yung pampabalisa at saka pampamiss, no, para talagang mentally and emotionally connected kayo ng person mo kahit na hindi kayo palagi nagkikita or palaging nag-uusap, kahit hindi kayo palagi sweet sa isa't isa, mga kapiksi. Your thoughts and your emotions are always one, lalo na kapag palagi nyong pinapakinggan yung mga subliminals natin. Okay? Alright, so comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings para sa Leo, guys, ito yung ating playlist. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminals, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.